وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mga mahal na kapatid, mga kababayan, sa Islam walang masama na tayong lahat ay magsumikap upang tayo ay umunlad sa mundong ito. Nothing harm to strive in order to succeed. Ngunit ang aming pakiusap na sana mga kapatid, ang mas higit nating paghandaan ay ang tinatawag na kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, huwag nating sabihin na tsaka na lang, tsaka na lang, tsaka na lang. Siguro ang iba sinasabi nila, tsaka na lang siguro kapag nag-exit na ako rito sa Middle East. Ang iba naman sasabihin nila, tsaka na lang siguro ako maging makadiyos kapag senior citizen na ako. Sino ang nakakasiguro na aabutin ng senior citizen? Dahil ang sabi nga ng Panginoon, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ang kahulugan, sabi ng Panginoon, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang lugar kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir. Tanging ang Allah, ang Diyos lamang, ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Marami tayong mga narinig, katulad lamang halimbawa, yung few months ago, kung narinig nyo yung MH370, yung Malaysian Airlines, ilan ang sakay? 239 kasama ang mga crew, piloto. Hanggang ngayon, wala pa ring concrete proof kung nasaan ang mga haka-haka, may mga debris na nakita sa Indian Ocean. Pero mga mahal na kapatid, kung alam lamang ng sumakay sa Malaysian Airlines na iyon ay magaganap sa kanila, siguro bago sumakay, kahit bigyan mo siguro ng tigpa 5 million ang bawat isa, kung matino ang isip niya, hindi papayag. Pero ito ang katuparan, ang fulfillment ng sinasabi ng Panginoon. Walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang lugar kayo mamamatay. Tanging ang Diyos lamang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. So ang aming pakiusap mga kapatid na kung tayo ay nagsusumikap upang umunlad, mas higit nating pagsikapan at paghandaan ang kabilang buhay. Katakutan natin ang kabilang buhay na tinatawag. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang kapahayagan, ang malapit na kahulugan sa ating wika, sabi niya, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak. Walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Ang lahat mamamatay at ang bawat isa mananagot sa sarili niyang ginawa. So mga kapatid, ito ang ating paghandaan. Tandaan natin, gaano ka man kayaman, gaano ka man kakapangyarihan, gaano ka man katalino o ka-influensya. Ngunit kung ang Diyos ang may takda na ang buhay mo ay hanggang doon na lamang, ang kayamanan mo, ang talino mo, ang pagiging makapangyarihan mo, hindi makatutulong para dugtungan o humaba ang buhay mo. Dahil kung ang kayamanan, ang talino, ang kapangyarihan na papahaba ang buhay, I keep on saying always na siguro ang dating presidente ng Pilipinas, hindi pa mamamatay si Marcos. Kung ang talino, ang yaman, ang kapangyarihan makatutulong para humaba ang buhay. Dahil few months ago, nandoon kami sa Batak para makiosyoso, pumasok ka sa mausoleum ni Ferdinand Marcos. Nasa loob siya, nasa gitna na parang nakahiga sa loob ng aquarium. So may spotlight, napakalamig at maraming bulaklak at napakabango ng loob ng mausoleum niya. Iba't ibang lahi ng tao, pumapasok makikiosyoso. So paglabas mo, mababasa mo ang mga accomplishment, ang mga achievement ni Marcos. Si Marcos noong kanyang kapanahunan, pagka-graduate niya ng law, hindi pa kumukuha ng bar exams, na kulong siya dahil na-involved sa pagpatay ng political rival ng kanyang ama, kay Pedro Nalundasan. So kinulong siya. Ang kanyang mga kaklase may formal review at during the bar exams, unang araw ng exams, si Marcos ayon sa balita, pinusasan, dinala sa eskwelahan para mag-exam, tinanggal ang pusas, ginugwardyahan. Pagkatapos ng exams, pupusasan si Marcos, ibabalik sa kulungan at mag-aaral lamang siya sa kanyang sarili. Ginawa ito sa kanya ng 4 na linggo sunod-sunod dahil ang bar exams 4 consecutive Sundays. Subalit nang i-release ang bar exams, lahat ng pahayagan, Marcos from the University of the Philippines tops the bar. Ang rating ni Marcos, mga kapatid, mga kababayan, sa bar exams, 98.81.
Hanggang ngayon walang nakaka-break ng rating ni Marcos. Noong nakaraang bar exams, taga-UP din ang nagtap. Ang kanyang rating lamang ay 87. So ayon pa sa balita nang si Marcos ay ma-exile sa Hawaii, mayroon siyang 40 billion US dollars. Ano ang naitulong? So kung narinig natin si Henry C., narinig yung si Henry C., siya ang nagmamay-ari ng SM, Mall of Asia, Bangko de Oro, napakaraming condominiums. Pero ano ang sitwasyon ngayon ni Mr. Henry C.? Naka-wheelchair. Kung hindi ito tulak, hindi makakaalisan, nilalagyan niya. Kung hindi siya susubuan, hindi siya makakain. So ano ang naitulong ng kanyang kayamanan? So ang aming dinadrive sa inyo mga mahal na kapatid, na tayong lahat ay pinagkalooban ng Panginoon ng tamang pag-iisip, ng talino, na dapat nating gamitin ito para ma-achieve natin ang tagumpay, hindi lamang sa mundong ito, higit sa lahat sa kabilang buhay. So tandaan natin na ang Islam, hindi lamang ito pananampalataya sa kasalukuyan, kundi ito ang pananampalataya na nagmula sa Panginoon noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa magunaw ang mundo. At tandaan natin, ang Allah mismo ang nangangako na wala siyang ibang relihiyon na tatanggapin. Dahil ang sabi niya sa Quran, Inna dina indalahil Islam. Katotohanan, ang relihiyon na katanggap-tanggap sa Allah ay Islam lamang, pagsunod, pagsuko at pagtalima sa Kanya. At Kanya pang sinabi sa Quran, sabi niya, wa mayabtagi gairal Islam adina, falan yukhbala minhu, wa huwa fil akhirati minal kasirin. Ang malapit na kahulugan, sabi ng Allah ng Panginoon, sino man ang maghangad o magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi tatanggapin sa Kanya at siya ay mabibilang sa mga talunan sa araw ng paghuhukom. So mga kapatid, ang Islam, ito ang relihiyon ni Jesus Christ, relihiyon ni Virgin Mary, relihiyon ni Propeta Muhammad, relihiyon ni Moises, relihiyon ni Adan, relihiyon ni Noah, relihiyon ni Adan, relihiyon ni Eva. At ang Islam ay relihiyon noon, sa kasalukuyan at hanggang sa magpasawalang hanggan. So, dalangin ko sa Allah na tayong lahat ay igabay sa matuwid na landas, nang sa gayon, hindi lamang dito tayo sa lupa nagkikita-kita, higit sa lahat sa kabilang buhay, sama-sama tayo sa paraiso upang anihin ang biyaya at ang gantimpala ng Panginoon.